Aba, hindi ko rin alam. Matagal na kaming hindi nagkakausap. Dapat lang, dahil hindi magandang tignan na nakikipag-usap ka pa sa kanya. Ganong may asawa ka ng tao. Inis niya itong iniwan sa kwarto at nagtungo sa terrace. Naiinis siya dahil nandito ngayon sa pamamahay niya ang lalaking kaagaw niya sa asawa. Marahas siya na pabuntong hininga at naiisip pa lamang niya na nag-uusap na ngayon sa sala ang dalawa ay para na siyang sasabog sa sobrang selos. Dahil hindi siya mapakali kaya bumaba na lamang siya para tignan kung ano ang ginagawa nila Brianna sa sala. Nasa hagdanan pa lamang siya ay nakita kaagad niyang magkayakap ang dalawa na mas lalong nagpatindi ng inis niya. Nagmamadali siya lumapit sa dalawa at kaagad na hinila palapit sa kanya si Brianna na kinagulat nito. Ano ba Dustin? Bitahon mo nga ako? Pagpupumiglas nito sa kanya, ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak kay Brianna. Anong ginagawa mo dito? At bakit niyayakap mo ang asawa ko? Madilim ang mukha niyang tanong kay Jake. Asawa mo? Nanguuyam nitong sagot sa kanya na mas lalo niyang kinainis sa lalaki. Oo, asawa ko siya. Dahil kasal kami dalawa. At baka nakakalimutan mo, Jake, may anak kami dalawa ni Brianna. Kaya kung gusto mong umeksena sa aming dalawa, please lang, huwag mo nang ituloy. Dahil hindi mo magugustuhan ang pwede kong gawin sa'yo. Seryoso niyang wika kay Jake. Oh, really, Dustin? Sa pagkakaalam ko kasi, kaya lang naman kayo naging mag-asawa ni Brianna ay dahil nagkamali siya ng kwarto na pinasok. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Tanong niya kay Jake habang nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Obvious ba? Siyempre sinabi sa akin ni Brianna. Nanguuyam itong muling tumingin sa kanya na labis niyang kinainis. At tuluyan na nga niyang kinapikon sa lalaking kaharap niya ngayon. Ubod ng lakas niyang sinuntok si Jake na kinasadsad nito sa sahig. Bumangon ito at takmang susugurin sana siya, ngunit biglang pumagitna sa kanilang dalawa si Brianna. Ano ba kayong dalawa? Tumigil nga kayo? Jake, umalis ka na muna. Bukas na lamang tayo mag-usap. Pagtataboy nito kay Jake. Pero Brianna, hindi ako aalis dito na hindi ka kasama. At bakit naman sa'yo sasama ang asawa ko? Galit niyang wika kay Jake. Gusto mong malaman kung bakit siya sasama sa akin? Dahil ako ang mahal niya at hindi ikaw. Hindi niya nagustuhan ang sinabi niyo ni Jake sa kanya kaya muli niya itong sinugod at tinundayan ng sunod-sunod na suntok. Hindi pa sana siya titigil kung hindi lang muling humarang sa gitna nila si Brianna. Ano ba, Dustin? Papatayin mo ba si Jake, ha? Ang akala ko pa naman ay nagbago ka na. Yung pala mas lalo ka pang lumala. Hindi siya nakapagsalita sa sinabing yun sa kanya ni Brianna. Lalo na nang yakapin nito si Jake. Nababakas niya sa mukha nito ang labis na pag-aalala rito. Hindi niya natagalan ng tagpong yon kaya umalis na lamang siya para makapagsolo ang dalawa. Labis siya nasaktan sa nasaksihan na mas kinampihan ni Brianna ang lalaking yon kaysa sa kanya na asawa nito. Nagmamadali siya lumabas ng bahay at nagtungo ng garahe. Habang nagmamaneho siya ay tinawagan niya sina Sam at niyayang mag-inuman sa bar. Gusto niyang uminom nang sa ganoon ay makalimutan niya ang nararamdaman sakit na dulot na ginawa sa kanya ni Brianna. Hindi niya matanggap na hanggang ngayon ay si Jake pa rin ang mahal ni Brianna. Dahil naging masaya naman sila sa nakalipas na ilang buwan. Pero mali pala siya dahil umasa lamang siya sa wala. Napasarap ang kanilang inuman kaya naman hindi niya namalayan ng oras. Dahil sa kanilang tatlo ay siya ang mas maraming nainom kaya hinatid na lamang siya ng mga kaibigan sa bahay nila. Pagdating ng bahay ay pinagtulungan siyang iakyat sa kwarto. Dala ng kalasingan kaya hindi na niya pinansin kahit na naririnig niya ang usapan ng mga ito. Ano nangyari? Bakit lasing na lasing ang kaibigan niyo? Narinig niyang tanong ni Brianna kay Sam. Wala naman, nagkayayaan lang kami barkada na mag-inuman. Napasarap kaya naparami. Ganun ba? Salamat sa paghatid niyo kay Dustin, ha? Narinig niya sumara ang pintuan. Nang humarap siya ay nakita niya nakatayo malapit sa kanya si Brianna na nakatingin sa mukha niya. Kumain ka na ba? Gusto mo ba initin ko ang pagkain para makakain ka? Hindi ako gutom. Tipid niyang sagot kay Brianna. Sa susunod kung iinom ka, siguraduhin mong kaya mong umuwi mag-isa. Hindi yung nagpapahatid ka pa sa mga kaibigan mo. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Ang kaso ang kulit nila, kaya pinagbigyan ko lang sila na ihatid ako rito. May itatanong ako sa'yo, Brianna. Ang gusto ko isagutin mo ko ng totoo. Okay, ano ba yon? Mahal mo pa rin ba si Jake hanggang ngayon? Bakit mo tinatanong? Dahil gusto ko malaman at marinig mula mismo sa'yo. Saka ako nasasagutin ang tanong mong yan kapag hindi ka nalasing. Sa ngayon, kailangan mong magpalit ng damit dahil amoy alak ka. Bakit mo ba iniiba ang usapan, ha?
Narinig ko kanina na sinabi ni Jake na nandito siya para kunin ka sa akin. So ibig ba nitong sabihin ay humahanap ka lang ng pagkakataon para iwan ako? Bukas na tayo mag-usap, Dustin. Kapag hindi ka nalasing, kapag malinaw na ang isip mo. Hindi, Brianna. Gusto ko ngayon natin pag-usapan. Dahil hindi na ako makapag-antay pa ng bukas. Bakit ka sumisigaw? Dahil galit ako. Dahil nasasaktan ako sa ginagawa mong pambabaliwala sa nararamdaman ko. Seryoso? Ikaw pa nagagalit sa lagay na yan? Eh sa atin dalawa, ikaw tong masyadong masama ang ugali. At kung maghigpit ka sa akin, idaig mo pa ang nanay ko. Masama ba ang bakuran kita? Masama ba ang higpitan kita? Masama ba ang bantayan kita? Masama ba na siguraduhin kung walang ibang lalaking makakalapit sa'yo? At masama ba ang ipagdamot kita sa mga lalaking gusto lumapit sa'yo, ha? Brianna? Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, ha, Dustin? Ano ba dahilan mo? Manhid ka ba? O sadyang tanga ka lang talaga, Brianna? Hindi mo ba nararamdaman na nagsiselos ako sa tuwing may lalaking lumalapit sa'yo? Sa tuwing pinapangalanda ka mong mahal mo ang Jake na yon? Sa tuwing siya ang kinakampihan mo, nasa halip ay ako. Dahil mahal kita, Brianna. Oo, mahal na mahal kita, Brianna. Oo na, nilunok ko na lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Dahil sa araw-araw na nakakasama kita, ay mas lalo naman kitang minamahal. Hindi na niya napigilan pa ang sarili na sabihin ang tunay niyang nararamdaman kay Brianna. Marahil epekto yun ng alak kaya malakas sa loob niyang umamin sa babae. Hindi ito sumagot, bagus na natili lamang itong tahimik habang nakaawang ang mga labi nito. Wala ka ba sasabihin sa akin? Ano sagot mo? Mahal mo rin ba ako, Brianna? Bukas na lang tayo mag-usap. Inaantok na ako. Good night. Hindi pwede, Brianna. Gusto ko malaman kung ano sagot mo sa mga pinagtatapat ko sa'yo. Please, answer me. Mahal mo rin ba ako? I'm sorry, Dustin, pero inaantok na talaga ako. Doon na lamang ako matutulog sa kwarto ng anak natin. Akmang bubuksan na sana nito ang pintuan na maagap niyang nahawakan ang isa nitong kamay. At hinila niya palapit sa kanya. Sabay silang bumagsak sa malambot na kama at ito ang nakaibabaw sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa. Walang may gusto magsalita, tanging mga mata lamang nila ang nag-uusap. Dahan-dahan niya nilapit ang kanyang mukha kay Brianna hanggang sa magkadikit ang kanilang mga labi. Pinakiramdaman niya muna kung ano ang gagawin, ngunit wala itong ginawa. Bagus ipinikit nito ang mga mata, tanda na gusto nitong halikan niya ang mga labi nito. Dahil sa ginawa ni Brianna ay masuyo niyang inangkin ang mga labi nito. Na-surprise siya nang tugunin ng babae ang kanyang mga halik. Naging marubrob ang ginawa niya mga halik hanggang sa naging mapaghanap na ang mga halik na yon. Habang nagkahalikan silang dalawa ay masuyo niyang hinahaplos ang dalawang dibdib ni Brianna. Dahilan para mapasinghap ito. Ilang sandali pa ay kung saan saang parte na ng katawan ni Brianna na naglalakbay ang kanyang mga palad. Hindi mo ba ako pipigilan, Brianna? Namamaos niyang tanong, ngunit wala itong sagot sa kanya. Bagus-kusang gumalaw ang dalawa nitong kamay para hubarin ang suot niyang polo. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Pilyon niyang tanong kay Brianna. Bakit, Dustin? Ayaw mo ba? Bakit, may sinabi ba kung ayaw ko? Kung ganon, ano pang inaantay mo? Bakit nakatingin ka pa rin sa akin? I love you. Pabulong niyang wika sa asawa. Nakita niyang ngumiti ito, ngunit hindi naman tinugon ang kanyang pag-I love you. Walang pag-aalilangan na inangkin niya ang asawa, lalo pat hindi naman siya nito pinigilan sa gusto niyang mangyari sa kanilang dalawa. Kung sakali man ay hindi rin siya magpapapigil, dahil sabik na siyang maramdaman ang init ng katawan ni Brianna at maangkin ito. Sa bawat pag-angkin niya kay Brianna ay siniguro niyang hindi na siya nito iiwan. Nahahanap-hanapin nito ang mga haplos at yakap niya. Alam niyang nagugustuhan ng katawan nito ang binibigay niyang kaligayahan. Natanging siya lamang ang makakagawa nun, hindi ang ibang lalaki at mas lalong hindi ang Jake na yon. Kinabukasan na magising siya ay kaganyang kinapa si Brianna. Napangiti siya na mahawakan ng kamay ng asawa. Gumalaw siya para humarap dito at mapagmasdan ang maganda nitong mukha. Good morning, mahal ko. Bulong niya kay Brianna. Good morning din sa'yo. Tipid nitong sagot sa kanya na kinangiti naman niya. Anong meron? Bakit good mood ka ata ngayon? Wala naman. Sabihin na lang natin na masaya ako dahil sa nangyari kagabi. Kasi daig ko pang nanalo sa loto. Paano ka naging masaya? Wala naman akong response sa pinagtapat mo sa akin. Naiiling nitong wika sa kanya. Yeah, wala kang response sa pinagtapat ko sa'yo. Pero sapat na sa akin ang response ng katawan mo. Sa tuwing inaangkin kita, Brianna, dahil doon ay nararamdaman ko mahal mo rin ako.
Bigla itong natawa sa tinuran niya. Dahil lang doon ay sinasabi mo sa akin na mahal din kita? Hindi ko alam na bukod pala sa masamang ugali na meron ka, ay assuming ka din pala, Mr. Dustin Fuentes. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin sa akin, Brianna. Basta alam ko na tama ako, na mahal mo rin ako. Ewan ko sa'yo, bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Basta ang alam ko sa sarili ko na hindi kita mahal, dahil si Jake lang ang nag-iisa lalaking mahal ko. Talaga lang, Brianna, ha? Si Jake lang talaga? Bakit ba kasi ayaw mo na lang aminin sa akin na mahal mo din ako? Na nakuha ko na ang puso mo? Samantala, pagkatapos nila mag-usap, ay iniwan niya si Dustin sa kwarto na nag-iingay pa rin at pinagpipilitan nitong mahal niya ito. Dahil lamang sa sinasabi nitong response daw ng katawan niya, bigla tuloy siya napapaisip kung paano ito yun nasabi. Masyado ba siyang obvious na halik pa lang nito ay gustong-gusto na kaagad niya? O masyado ba siyang game na game sa tuwing inaangkin siya nito? Natatawa na lamang siya sa sarili habang naiiling dahil sa lakas ng pakiramdam ni Dustin. Sa bagay, tama naman talaga ito nang sinabi nitong mahal niya ito. Kaya nga hindi niya magawang sagutin ang tanong nito sa kanya kanina. Gusto kasi niyang pahirapan muna si Dustin bago niya sabihin na mahal din niya ito. Kaya nga palagi niyang ginagamit na pang-asar si Jake dahil para na itong sasabog sa sobrang selos kay Jake. Nang araw na pumunta si Jake sa bahay ni na Justin, ay plano niya yon. Mabuti na lamang at napapayag niya si Jake na tulungan siya. Pinagtatawanan pa nga siya ni Jake dahil bakit daw kailangan pa niyang pahirapan si Dustin, ganong mahal naman niya ito at ganon din ito sa kanya. Sagot naman niya ay wala lang. Gusto lang niya malaman kung mahal talaga siya ng lalaki at ayun na nga ay nagtapat na ito sa kanya ng pag-ibig. Siyempre, sobra siyang natuwa ngunit hindi niya pwedeng ipahalata kay Dustin. Ang kaso, lakas pala ng pakiramdam ng lalaking yon. Dahil naramdaman pala niya na mahal niya rin ito. Kamuntikan pa siyang mapatalon nang may kamay na basta na lamang pumulupot sa bewang niya. Ano ba, Dustin? Bakit ka ba nanggugulat? Ang lalim ng iniisip mo ah. Iniisip mo na ba na sabihin sa akin na mahal mo rin ako? Asa ka pa? Paano kung mapatunayan kung tama ako na mahal mo talaga ako? Anong gagawin mo ha? Ay naku Dustin, sa halip na akong pagtuunan mo ng pansin, bakit kaya hindi ka nalang maligo? Kasi ang baho mo na. Tama ka, pero paliguan mo ako, please? Ano ka, baby, para paliguan ko? Pinipigilan niya ang matawa sa harapan nito, mahirap na baka mabuko pa siya ng tuluyan. Hindi nga ako baby. Pero kaya kong gumawa ng maraming babies. Ngingiti-ngiti ito habang nagpapakyut na nakatingin sa kanya, nakagad naman niyang inarapan. Talaga? Kaya mo? Paghahamon niya pa sa lalaki. Yeah, my dear little wife. Tell me, ilang anak ba ang gusto mo at bibigyan kita? Wait lang, hindi ba parang baligtad? Ako ang babae so dapat ako magbibigay ng anak sa'yo, right? Pero syempre, hindi mo naman ako mabibigyan ng anak kung hindi rin dahil sa akin. Kaya ako pa rin ang magbibigay ng anak sa'yo. Ewan ko sa'yo, pinapagulo mo lang ang maliit na bagay. Natatawa niyang saad kay Dustin. Akman tatalikuran na sana niya ang lalaki nang bigla na lamang siya nitong pasanin na para bang kaigaan lamang niya. Ano ba? Ibaba mo nga ako, Dustin? Hindi kita ibababa hanggat hindi mo ako pinapaliguan. Seryoso ka talaga? Gusto mong paliguan kita? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Dustin. Ngunit ang lokong si Dustin ay basta na lamang siyang ibinaba at pagkatapos ay kagad na sinakop ang mga labi niya. Katulad ng mga nakaraan ay pinagkanulunan naman niya ang kanyang katawan. Teka lang Dustin, ang akala ko ba'y maliligo ka? Bakit parang ako ata pinapaliguan mo ng mga halik mo? Mamaya na tayo maligo, my dear little wife. Bulong nito sa kanya. Ilang sandali pa ay pareho na nilang nahubad ang kanilang mga saplot. Muli nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang mga katawan. So aamin ka na ba sa akin na mahal mo ko? Oo na, sige na, inaamin ko na. Mahal din kita, Dustin. Kahit pa bago-bago ang ugali mo. Mahal kita dahil yun ang nararamdaman ng puso ko. Pero sana naman sa susunod, bawas-bawasan mo na magalit ha? At magselos. Dahil daig mo pa ang bulkan kapag sasabog ka. Mahaba niyang turan kay Dustin. Hindi naman talaga ako dating ganito. Ngayon lang na nakilala kita, Brianna. Yung pakiramdam na ayoko ng kahati sa'yo. Na ayoko may humahawak sa'yo. At higit sa lahat, gusto kitang ipagdamot dahil sa akin ka lang. Kung pwede nga lang yung mga mata mo ay sa akin lang titingin para ako lang makikita mo. Asus, ang damot mo naman pala kung ganon. Pero in fairness ha, natouch ako at kinilig. Huwag kang mag-alala Dustin, kahit marami akong makikilala na mas gwapo pa sa'yo at mas sumpungin pa sa'yo, ay hinding-hindi kita ipagpapalit. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil nag-iisa ka lamang dito sa mundo. Siyempre ikaw ang ama ni Baby Ace at ikaw ang mahal ko.
Paano naman ang mahal mong si Jake? Matagal ko na siya nakalimutan. Matagal ko nang tanggap na hindi siya para sa akin. Dahil ikaw, Dustin, ang para sa akin. Kaya nga sa room mo ako napunta kasi tayong itinakda. Simula na magkaaminan sila ni Brianna sa tunay nilang mga nararamdaman ay naging magaan na ang pakiramdam niya. Sinabi din sa kanya ni Brianna na kinuntsaba lamang si Jake para galitin at inisin siya. Isang gabi, pauwi na sana siya nang aksidente niyang makita sa daan si Agatha. Tinawag niya ang dalaga at niyayang magkape. Kamusta ka na, Agatha? Panimula niyang tanong sa dalaga. Okay naman ako, Dustin. Eto, malapit nang ikasal. Mabuti nga't nagkita tayo Talaga, ikakasal ka na? Kanino? Hindi mo siya kilala, pero soon ay ipapakilala ko siya sa'yo. Nakilala ko siya ng mga panahon na malungkot ako. Dahil, never mind, basta doon ko siya nakilala. At dinamayan niya ako, kaya kagad nahulog ang loob ko sa kanya. Mahaba nitong kwento sa kanya ng dalaga. That's great. Masaya ako para sa'yo, Agatha. Mabuti nga't nagkita tayo ngayon. Para formal din ako makapag-sorry sa'yo sa nangyari sa relasyon natin noon. Wala na sa akin yon, Dustin. Tanggap ko naman na hindi tayo para sa isa't isa. Tsaka ikakasal na nga ako, di ba? Siya nga pala, pumunta kayo ha? Next month na yon. Isama mo si Tita Eva at syempre ang mag-ina mo. Sure. Salamat. Bahay ay masaya niya itong ibinalita kay Brianna. Ang akala niya ay magsiselos ito pero hindi naman pala. Napagkasunduan nilang paunlakan ang imbitasyon sa kanila ni Agatha. Total, next month pa naman yon at para na din magkaayos silang dalawa ni Agatha. Gusto niya kasi maging magkaibigan ang dalawang babae dahil pareho niyang mahal sa magkaibang paraan nga lang. Nang sumapit nga ang kasal ni Agatha ay dumalo sila buong pamilya. Masaya siya para kay Agatha dahil sa wakas nahanap na rin ito ang tunay na pag-ibig. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumating na ang araw ng pinakahihintay nilang lahat, ang first birthday ni Baby Ace. Lahat sila ay abala sa pagkikipag-usap sa mga bisitang dumarating. Siyempre, hindi mawawala ang mga kaibigan niyang sina Jericho at Sam. Maging ang mag-asawang Agatha at Carl kasama ng kanilang baby. Kinuha niya ang microphone at umakyat siya ng stage. Magandang gabi sa inyong lahat. Una sa lahat, maraming salamat sa pagdalo sa birthday celebration ng 2 taong pinakamamahal ko. Sana mag-enjoy po tayong lahat. Sa aking pinakamagandang asawa, please, halika dito. Samahan mo ko. Nakangiti itong umakyat ng stage. Hinalikan siya nito sa pisngi at nagulat pa ito nang sakupin niya ang mga labi nitong tunay namang kinababaliwan niya. Ikaw talaga, Dustin, nakakahiya, ang dami-dami mga bisita, tapos basta-basta ka nalang hahalik. Pulong sa kanya ni Brianna. Hindi mo kailangan mahiya dahil napakaswerte mo, Brianna. Dahil sa'yo ako napunta. At kita mo naman, binigyan kita ng anak na napakapogi, na mana sa akin. Pagbibiro pa niya kay Brianna. Ewan ko sa'yo, tumigil ka na nga, nakatingin na silang lahat sa atin. Hinihintay nila ang sasabihin mo. Ano ba kasi yon? Hindi niya sinagot ang tanong na yun sa kanya ni Brianna. Bago sinawakan niya ang isa nitong kamay. Tsaka siya lumuhod sa harapan ni Brianna na kinalaki ng mga mata nito. Dustin, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Nakakahiya. Saway sa kanya ni Brianna, ngunit nginitian lamang niya ang asawa. Brianna San Diego? Ikaw ang babaeng basta na lamang dumating sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. At ikaw din ang babaeng naging sakit ng ulo ko. Alam mo ba na mga panahong yon ay galit-galitan ako sa'yo? Lalo na nang sabihin mo sa akin na buntis ka? Napatanong ako noon sa sarili ko, paano kita nabuntis? Hindi nga kita kilala. Ano yun, lumipad ang sperm ko at sinalo mo? Ang dami kong mga katanungan noon na walang mga kasagutan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti nasasagot ang mga tanong ko sa akin sarili. At ngayon alam ko na, dahil ikaw ang tamang babae para sa akin. Dahil ikaw ang babaeng mamahalin ko. Mula ngayon at magpakailanman. Dahil ikaw ang babaeng gusto kong makasama. Mula paggising ko hanggang sa pagtulog ko. Kaya gusto ko sanang pakasalan mo ulit ako, Brianna. Dahil yung kasal natin noon ay hindi ko yun naramdaman at na-enjoy. Dahil galit nga ako ng mga panahon na yon. Brianna, please, marry me again. And this time ay magpapakasal tayong dalawa. Hindi dahil nasulo mo ang sperm ko. Joke lang. Kundi dahil pareho nating mahal ang isa't isa. Mahaba niyang wika na kinatulo ng mga luha nito habang naririnig niya naman ang palakpakan at hiyawan ng mga bisita. Hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo, Dustin. Basta isa lang ang alam ko. Mahal na mahal kita at nakahanda akong magpakasal sa'yo.
kahit anong oras man. Naluluha nitong wika sa kanya na sa sobrang tuwa niya ay tumayo siya at kagad na hinalikan ang mga labi ni Brianna. Matagal ang halik na yon, kapwa pa sila hinihingal na maghiwalay ang kanilang mga labi. Isinuot niya sa daliri ni Brianna ang isang gold diamond ring. I love you, Dustin. Nagkamali man ako ng pinasok na room, ngunit tama naman ang taong naghapang ko. Dahil ang katangahan ko ang nagdala sa akin papunta sa'yo. Kung magkaroon man ng rewind ng kwento ko, ay kwento pa rin natin dalawa ang gusto kong balikan. Mas mahal kita, Brianna. Dahil sa'yo natuto akong magselos. Dahil sa'yo nilunok ko lahat ng mga sinabi kong masasama sa'yo. Kung dati isa kang stranger sa paningin ko, ngayon ay isa kang charm na nagdadala ng swerte sa buhay ko. I love you, mahal ko. Palakpakan at hiyawan ang maririnig sa buong hotel na kinaroroonan nila. Lahat sila masaya para sa kanilang dalawa ni Brianna. Lalo na ang mama niya at syempre ang mga kaibigan niya, maging si Agatha man at ang special guest nila na si Jake. Makalipas nga ang 2 linggo ay muli silang kinasal ni Brianna. Ngunit sa pagkakataong yon ay sa simbahan na. Hindi na secret wedding ang naganap, kundi live na. Ginanap ang kanilang kasal sa Manila Cathedral, kung saan kinasal ang mga magulang niya. Masayang masaya siya dahil sa wakas nahanap na niya ang tamang babaeng mamahalin hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay.